Kinokolekt po ang ating mga cups. Sino po dito kasama namin kahapon sa team building? May hangover pa po ba? Meow, 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 meow. Saka yung God bless you. Sa mga wala pa pong ministry dyan, we are inviting everyone na sumama po kayo sa mga ministry para ma-unleash po yung ating mga potential. Yan. So, kahapon po, sabi ko nga po ay nag-team building po kami. So talagang na-express po namin or naramdaman po namin yung competitiveness ng bawat isa. Pero sabi nga po namin, naramdaman din po namin yung pagmamahalan. Tama po ba? Last Sunday po, sino po ang nandito? Isa sa mga last verse na sinabi ni Bishop sa atin ay yung kung tayo daw po ay totoong disipulo ng ating Panginoon, dapat tayo ay nagmamahalan. Dapat na i-express natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. Tama po ba? Naaalala niyo pa po ba? Kung hindi po, i-review po natin. Hindi? Naalala po? Okay. Mahal niyo po ba yung katabi ninyo? Sure? Pero may mga pagkakataon po, di ba, na nag-express ka ng love, pero may mga pagkakataon na parang hindi niya natatanggap or hindi niya na-affirm yung pag-ibig mo. Naramdaman niyo na po ba yon? Kung ikaw po ay medyo observant, alam mo po kung ano yung by default na expression of love mo. For example, ako po, ang expression ng love ko ay service. Kapag nakikita niyo po akong nagdadampot ng kalat, nagaganyan ng mga chairs, expression ko ng pag-ibig yun. Kasi ayun po yung by default ko na pag-express ko ng pag-ibig sa mga taong nakapaligid sa akin. Kayo po, alam niyo po ba yung by default ninyo? Kayo po ba ay mahilig magbigay ng regalo? Kayo po ba ay nakakapagbigay ng oras sa inyong loved ones? Magaling po ba kayo mag-affirm? Sabi ko nga po, service. At the same time, ano po yung isa? Alam niyo yan eh. 5 language of love. Tama po? Ayan po yung pag-uusapan po natin. Ang title ko po ay, Love, 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 tayo'y mag. Pero sabi ko nga po, may binibigay kang pag-ibig, pero minsan hindi mo nararamdaman naramdaman ba niya? Kasi po, iba-iba po tayo ng lingwahe ng pag-ibig. Sabi nga po sa 1 John, pero bago po lahat, ang sabi po sa 1 John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. So ibig sabihin, kapag ikaw daw po ay nagmamahal, dapat ang pagmamahal mo ay holy. Dapat puro. Bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Naunawaan po ba? Kasi sabi ito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Minsan po, nakakalungkot, parang barya na lang po yung pag nagsabi ng I love you. Mahal kita, parang baryang-barya na lang po, di ba? Sa social media, yung mga bata, elementary pa lang, naghahanap na ng true love. Na-experience nyo po ba yon? Yung mga elementary, umiiyak kasi daw po, nag-break na daw po sila. Sabi ko, pambihira, elementary, naghahanap na ng true love. Kami po, nung elementary kami, gusto lang namin lumabas yung ray gun sa daliri namin. Hindi nyo na po kami O kaya gusto namin makasakay sa Voltes 5. O kaya gusto namin maging super saiyan. Ayun lang po iniisip namin nung bata kami. Pero yung mga bata ngayon, true love ang hinahanap. Pero hindi kasi po nila alam, ang pag-ibig ay Diyos. Ang pag-ibig ay mula sa ating Panginoon. Kaya minsan sa social media, napakabaryang-barya na lang po talaga yung salitang I love you. Kaya sa atin mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon, ano ba ang totoong pag-ibig? Paano ba natin siya ma-express?
John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung mahal daw po natin ang ating Panginoon, madaling sabihin na mahal natin ang Panginoon. Tama po ba? Sino dito masasabi mo na, Lord, I love you? Kayang-kaya, di ba po? Pero sabi niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mabigat po pala, no? Kapag mahal natin ang Panginoon, lahat ng commands niya, susundin natin. Pero ang question, ano po ba yung greatest commandment? Alam ko, alam niyo yan. Mateo 22:36-40, pero di na po natin babasahin. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong ito ang pinakamahalagang utos. Pag sinabi po natin pinakamahalagang utos, greatest commandments, ayan lang po ang sinasabi ng Panginoon na gawin mo sa akin. Pero hindi lang yan sa words. Sabi nga po natin kanina, kung mahal po natin ang Diyos, dapat tinutupad natin o ginagawa natin yung utos niya. Kung merong greatest commandment, merong pangalawa. Sabi dito, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Anong po ang pangalawang utos? Mahalin daw natin yung sarili natin. Kasi if you cannot love yourself, paano mo mamahalin yung kapwa mo? Hindi pwede nagmamahal tayo ng kapwa natin na pinapabayaan mo yung sarili mo. Kung mababasa niyo po dyan, no? Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So dapat, mahal mo muna yung sarili mo. You cannot give what you do not have. Tama po ba? Hindi ka pwedeng mag-express ng love kung pinapabayaan mo yung sarili mo. Akala po kasi natin minsan, ang pangalawang utos is yung pagmamahal sa kapwa. Yes, pero before you do it, dapat mahal mo yung sarili mo. At magagawa mo lang po yun dahil mahal mo ang Panginoon. Nakukuha po. Mahal niyo pa po ba ako? Parang napakatahimik niyo na po. Parang ayaw niyo na. Pero sa atin po, sabi ko nga po, we express our love differently. We express, or minsan, iba rin yung gusto nating matanggap. Umamin po tayo. Natanong niyo na po ba ito? Paano ba magmahal? December na December, pag-ibig yung pinag-uusapan, no? Dapat February yan, kuya eh. Paano po ba magmahal? Ayan. May mga pagkakataon po na dapat kilalanin natin yung partner mo. Sino dito may asawa? Alam niyo na po ba ang kanyang love language? Alam niyo na po ba kung paano kinikilig ang partner mo? Kung hindi pa, kausapin niyo na po ngayon. Kasi po, ang problema po, express ng love. For example, by default mo po ay nagbibigay ng regalo. Meron po ba dito doon? Yung masaya ka nagbibigay ng regalo? Kahit yung mga choknat lang. Kahit yung mga maliliit lang. For example po, pumunta ka ng Baguio dahil ang love language mo ay giving gifts, maiisip mo, uy, bigyan ko nga si kuya ng ganito, bigyan ko nga yung partner ko ng ganito. Love language niya kasi is to give gift. Sino dito yung ganon? By default, ayun po yung expression ng pag-ibig mo. Pero ang partner mo, hindi niya masyadong trip. Hindi niya na masyadong na-appreciate yung regalo dahil ang love language niya ay quality time. Kahit walang regalo, makasama lang kita. Makausap lang kita. Manood lang tayo ng TV na magkatabi, okay na ako. Alam niyo po, natatawa po si ate. Kahit ano pong bigay niyong regalo sa kanya, maa-appreciate niya, pero hindi to the fullest.
Kasi nga po, hindi natin napupunuan yung by default niyang love language. Aminado mga partners, may mga kapartner dyan. Kasi po, minsan nakakalimutan natin. Yung pag-ibig ay, masasabi ko pong, we compromise. We meet halfway. Hindi mo po by default nagbibigay ng quality time, pero dahil pag-ibig ng partner mo yon, you need to learn how to give quality time. Hindi siya laging nag-a-adjust para sa'yo. Mag-a-adjust ka din. Kasama ko pa po ba kayo? Tama po ba? Sino dito may asawa? Taas ang kamay. Alam niyo po ba yung love language ng partner ninyo? Kung hindi pa, baka ito po. So, welcome po sa iConnect. Papaigtingin po natin. Sa mga hindi pa po kasal dyan or meron kayong inaay, baka ito po yung makatulong sa inyo para kahit papano makita ninyo kung paano ma-express yung pag-ibig at the same time kung paano nyo gustong tanggapin ito. Sige po. Paano magmahal? Pwede mo pong sabihin na, I love you. Napakadali. Sabi ko nga po, pwedeng bigyan mo ng quality time, bigyan mo ng konting regalo, hawakan mo yung mga kamay niya. Lalo na pag nasa grocery kayo. Joke lang. Huwag mong bibitawan. Mas nakakatipid po yan. Sasabihin mo, napaka-sweet naman ng partner ko. Hindi. Tight ang budget ko. Di ka pupunta ng Watsons. Joke lang po. Pagsisilbihan mo siya. Ayan daw po yung 5 language of love ni Campbell. Pero tignan po natin, paano ginamit ng Panginoon yung 5 language na to sa kanyang ministry. Ready na po ba kayo? Number 1, words of affirmation. Mateo 16:18, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. Yung sinasabi po ni Jesus Christ dito kay Peter, Peter, gagamitin kita at sa iyong ministry, itatayo ko ang iglesia. Sino po dito yung masarap pakinggan na pag sinasabi sa iyo ng mahal mo sa buhay, mahal, ang ganda ng future mo. Ang ganda mo ngayon. Ang ganda ng bihis mo. Parang ang sexy mo ngayon. Yung mga words po kasi natin, minsan akala natin baliwala, pero may mga tao na kahit hi, hello, good morning, how are you, kumusta ka, na-appreciate po nila. Even Jesus Christ, alam niya po gamitin yung words of affirmation. Posible or pwede nakilala niya si Peter, na si Peter, ang love language naman niya, kapag na-affirm mo ako, Jesus, mas nararamdaman ko ang pag-ibig mo. Sa 12 disciples po, mas kilala si Peter, tama po? Nare-rebuke siya, pero dito, pinakita ng Panginoon, yung word of affirmation, ginamit niya kay Peter. Saan pa po? Sa John 1:47. Nang malapit na si Nathaniel naman po, sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Kung ikaw po ay i-describe ng taong mahal mo, nako, yung asawa ko, napakagaling magluto niyan. Sabi naman niya, masarap ba? Magaling siya talagang magluto. Sinusunod niya talaga lahat ng nasa steps by step. Alam niyo po ba kung paano mag-affirm ng partner ninyo? Alam niyo po ba kung paano magbigay ng mga words na nakaka-encourage? Sa mga magbabarkada, hindi naman po pare-parehas ng gusto din nila yan eh. Tama po ba? Hindi lang po ito sa pag-partner ha, kahit sa ministry, kahit sa kabarkada ninyo, subukan po ninyo, i-observe nyo po, hindi po lahat gusto word of affirmation. Yung anak ko pong panganay, ayaw niya na ina-affirm siya ng mga medyo hindi niya kakilala. Sorry po Kasi po may autism po siya.
Pero sa amin po, sa bahay, kapag in-affirm po namin, ang galing-galing naman ni Kuya Eli, kinikilig po siya. Uy, top 1 ka, birthday mo na. Happy birthday, kinikilig po siya. Wala pong bayad yun. Pero kung makikita mo sa anak po namin, yung kilig niya, yung ningning ng mukha niya, gustong-gusto niya po na nakakarinig ng word of affirmation. Kaya sabi ko, posible ang batang ito, ang gusto niyang love language ay words of affirmation. Kaya every day, every time na nagkikita po kami, bago kami matulog, i-affirm ko siya. Ine-encourage ko siya. Kuya, kamusta ang school? Sayang nga, tatay. Mali. Mali, 4. Saan? Sa exam, okay lang yan. Pasado naman eh. Pasado. Pero sayang. Hindi, okay lang yan. Kaya yan. Nakukuha po? Sa atin po, saan po ba natin ginagamit ang ating mga labi? Sa pag-encourage ng ating mga kapwa o sa ating chismisan? Saan natin laging mas nagagamit? Sa pag-affirm o sa paninira? Sorry po Kasi same mouth, pero minsan nagagamit po natin sa chismis at minsan sa God bless you. Aminado po? Nasasaktan na po kayo? Isa pa lang po yan. 5 po tayo. Kaya po sabi dito sa John 15:15, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Ito po yung senaryo kung saan sinabi ni Jesus Christ na hindi ko na kayo ititreat as servant. Ititreat ko na kayo as friends. Kung kayo po yung disciples, matutuwa po kayo doon sa words na yon. Kung sasabihin po ng Panginoon sa iyo na hindi ka na alipin, kaibigan na kita. Ano mararamdaman po ninyo doon? Hallelujah. Di ba tataas po yung level of confidence ninyo? Tama po ba? So, posible po ba, nag-a-agree tayo na ang Panginoon kaya niyang gamitin ang words of affirmation sa kanyang mga disciples? So, ibig sabihin, tinuturo sa atin na dapat tayo, mga Kristiyano, marunong tayong mag-obserba at gumamit ng words of affirmation sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya, sa ating relatives, at sa ating ka-church. Tignan po ang katabi. Tignan mo po yung katabi mo. Marunong ka bang mag-affirm? Ayan ba ang love language mo? Hindi po porket hindi mo yan by default na love language, ay hindi mo na po gagawin yan. Inaaral po kasi ang pag-ibig. Kung gusto mo talagang mahalin yung tao, aaralin mo siya. Titignan mo kung saan sa kinikilig. Kung saan siya medyo nararamdaman niya talaga yung totoong pag-ibig. Minsan po, ang kulang sa atin, lalo na sa mga magkakapartner, kahit matagal na po tayo magkakasama, hindi po natin alam ang love language ng partner ninyo. Taas po ang kilay na nagsasabi na totoo. Kuya Iman, totoo po yan. Kilay na lang po para, ayan po, mandami po talaga. Sabi niya, Kuya, preach it. Sige, nandito yung partner ko. Sige. Sabi niya, Kuya, hindi ko po kailangan ng words of affirmation kasi hindi yan ang by default ko. Pero sino dito aamin na gusto mo na na-affirm ka ng partner mo? Ito yung by default mong love language. Wala. So yung ginagawa ko po sa inyo ay hindi nyo nararamdaman na mahal ko po kayo. Kasi hindi po yan yung love language ninyo. So lilipat na po tayo sa pangalawa. Tama po ba? Kasi kahit pala anong sabihin ko dito, hindi ko kayo ma-encourage. Kasi hindi nyo love language ang words of affirmation. Pangalawa po, pero natututo po kayo. Pangalawa po is quality time. Sa Mateo 26:20, nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12
May mga pagkakataon po ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay ng quality time sa mga disciples niya. Nangangaral po siya sa marami, pinakain niya po niya yung 5,000, 2 beses, meron pa pong 4,000. Pero hindi niya nakakalimutan na magbigay ng quality time sa kanyang mga disciples. Nangangaral siya sa marami siyang mga pagkakataon na naghihimala siya, pero never niyang nakalimutan na kailangan ko magbigay ng oras dito sa aking mga disciples. Kahit po tayo ay mga trabahante, tulad ko po, nagtatrabaho po ako sa Pampanga, dapat pagdating ko sa bahay, mayroon pa rin akong lakas para ma-express ko ang quality time ko sa aking pamilya. Kasi, ang quality time po, kahit papano, libre. Saka yung words of affirmation, libre po yan. Minsan po, natatakot tayo na umupo sa partner natin, katabi niya, nang walang pinag-uusapan. Sino dito komportable sa silence ng partner mo? Komportable po ba kayo na magkatabi lang po kayo dyan, nanonood kayo, tapos hindi ka kinikibo? Komportable po kayo doon? Dapat komportable po kayo doon. Kasi po, minsan, hindi naman po kailangan ng lagi magkausap. Tama po ba? Hindi naman po dapat laging may pinag-uusapan para mapalalim yung relasyon. Minsan po, magkatabi lang kayo, nanonood kayo ng isang TV, tapos nagtitinginan kayo, it's a quality time. Kapag hindi daw po kayo komportable sa partner ninyo, may ginawa kayong kasalanan. Alam niya ba? Kaya hindi niya ako kinikibo. Nalaman niya na ba yung sikreto ko? Tama po ba? Sana po maging komportable po tayo sa silence ng partner natin. Even Jesus Christ, ginagawa niya yan. Sabi nga po dito, sa Lucas 10:38, dumalaw si Jesus kina Marta at Mary. Alam niyo po yung kwento na yan? Hindi po natin babasahin natin kasi medyo mahaba. Pero kung ikaw po si Marta at si Mary at ikaw ay vinisit ni Jesus Christ, anong mararamdaman mo? Espesyal. Mahal ka ng Panginoon. Tama po? Tapos po, dun sa kwento, konti lang sila sa bahay. So, ibig sabihin, posible na si Marta at si Mary, ang love language niya ay quality time. Isipin niyo mo naman po, si Jesus Christ, personally, dumalaw sa bahay ni Mary at ni Marta. Kung ikaw po ay talagang, ang love language mo is quality time, mararamdaman mo talaga yung pag-ibig ng Panginoon eh. Kasi kung sasabihin naman ni Jesus Christ na mahal ko si Mary, mahal ko si Marta, even Lazarus, mahal ko. Sinabi lang po niya, pero hindi ko naman pupuntahan, pero pakisabi mahal ko sila. Sa tingin niyo po, magiging effective yung pagmamahal ni Jesus Christ? Posible. Pero tayo po, di ba, bilang tao, gusto natin, meron tayong quality time sa partner natin. Kaya tinuturo po sa atin ng Panginoon, kahit ako nga, dumadalaw, nagbibigay ng quality time, what more kayo? Sa buong araw po, nakakapagbigay pa po ba tayo ng quality time sa partner natin? Sa pamilya natin? Sa anak natin? Sa mga kaibigan natin? Sa relatives natin? Kuya, hindi ako magaling maggawa hindi ko kayang i-express yung pag-ibig ko sa quality time. Paano kung ayun yung love language ng partner mo? Ayun yung lagi niyang hinahanap. Di ba kung mahal mo, aaralin mo? Kung mahal mo, mag-a-adjust ka? Mahal mo eh. Kahit malayo yan, pupuntahan mo. Pero yun ang liligaw tayo mga lalaki, anong sabi po natin? Harangan man ng sibat.
'Di ba? Susungkitin ko. Lahat, pinangako. 'Di ba? Pupuntahan kita kahit malayo. Kapag boyfriend, girlfriend pa daw, ako po kasi ay tiga Caloocan, ang misis ko po ang tiga dito. Hatid sundo po. Ewan ko paano ko nagawa yun. Kasi mahal ko po eh. Tama po? Mag-extra effort po kasi tayo eh. Kaya si Jesus Christ pinapakita sa atin, kung kaya nyo magbisita, kaya nyo mag-express ng pag-ibig sa pamamagitan ng quality time, gamitin po natin. Sino dito aamin na ikaw po ang taong gusto mong laging may quality time? Taas po ang kamay. Ayan po. Kung kaibigan nyo po sila, tignan nyo na po, uy, libre. Quality time lang pala. Teacher Marge. Pero sana po may kape, no? Kaya po yung mga lagi nagyayaya ng kape, hindi naman po talaga yung kape yung gusto nila eh. Ano yung gusto nila? Yung sticker. Hindi, joke lang po. Yung quality time na mag-ausap kayo ng kaibigan mo. Hindi po yung kape, to be honest. Hindi po yung bonus lang po yun. Pero yung oras na binigay mo sa kanya ay expression ng pag-ibig niya sa'yo. At kung ikaw naman, gusto mo yon, nagkakaunawaan kayo na, ay salamat, nakaramdam din ng pag-ibig. Sa paanong paraan? Binigyan mo ako ng oras. Tama po ba? Kung mahal niyo po ang Panginoon, sabi dito, sa next verse po natin. Kung mahal niyo po yung Panginoon, yan. Si Jesus Christ po ay may quality time para lumalim ang relasyon niya sa sa ating Panginoong nasa langit. Kasi po, minsan, ang pag-ibig, ang relasyon, nade-develop kapag intimate, kapag one-on-one, kapag kayo lang ang nag-uusap. Tama po? Even Jesus Christ, alam po niya, yes, nagpapagaling ako ng madami. Yes, nagpipreach ako sa madami. Yes, meron akong quality time sa disciples ko. Pero dapat, hindi ko nakakalimutan yung quality time ko sa aking Panginoon, sa aking Ama. Sa atin po na sa church, ganun din po tayo. May trabaho tayo, meron tayong ministry, meron tayong kaibigan, pero sana po, yung quality time ninyo sa ating Panginoon, hindi nyo nakakalimutan. Kasi kung gusto nyo magmahal ng kapwa mo, dapat alam mo na ang pag-ibig ng Panginoon ay dumadaloy sa'yo. Quality time, mahalaga? Kumusta ang quality time? Lumalalim ba ang ating relasyon sa ating Panginoon? Lumalalim ba ang ating relasyon sa ating kapwa? Lumalalim ba ang ating relasyon sa ating partner sa pamamagitan ng quality time? Kuya, anong oras ka matatapos? 11:10 na. Number 2 ka pa lang. Pero yung ginagawa po natin, natututo po ba kayo? Mas nararamdaman niyo po ang pag-ibig ko sa inyo dahil sa quality time. Taas po ang kamay. Hanggang 2:30 po tayo dito. Kasi gusto niyo naman po pala eh. So, pero dahil may nakaamba na po kayong mga lunch, tapusin na po natin yung quality time. Basahin ko lang din po yung Marcos 1:35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon nanalangin siya. Kung gusto niyo pong lumalim ang relasyon niyo sa ating Panginoon sa langit, kung wala kang kwarto, magising ka na mas maaga. Bakit? Tulog pa yung mga yung mga family members mo. Kuya, wala akong kwarto eh, kaya hindi ako makapagdasal. Bangon ka, 4:30 ng madaling araw, ewan ko lang kung may maririnig kang kakaiba dyan sa mga family members mo. Sino dito nagigising ng 4:30 katulad ko? Dalawa po tayo. Kasi po, ako po kasi ay pumapasok sa Pampanga at ang pasok ko po ay 7 to 4. Alas 7 po dapat nandun ako. Pipitik lang naman po ako, nandun na ako eh.
So magta-transpo po ako. So yung devotion ko po, I need to see na kailangan 4:30 nakabangon na ako. Late, ayun na po yung pinaka-late ko. 4:30. Kasi mabilis na naman po ako maggayak kasi nakasabit na po yan sa gabi. Alam ko na kung paano pagkilos ko. Pag naligo ako, dire-diretso po yan. Pero yung tayo ko ng 4:30, dapat, ayun yung discipline ko. Kasi meron dapat akong quality time sa aking Panginoon. I encourage you po, kung wala po talaga kayong kwarto, magising lang po kayo ng mas maaga, 30 minutes before, doon sa earliest na nagigising sa family ninyo, may quality time na po kayo sa Panginoon. At the same time, bigyan nyo po ng oras yung partners ninyo. Hindi po pwedeng lagi tayong pagod, puyat, pero wala na tayong oras sa ating mahal sa buhay. Pangatlo po, physical touch. Sabi po dito sa Mateo 8:2-3, lumapit sa kanyang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo akong pagilingin at magagawang linisin, sabi doon, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais ko, maging malinis ka, gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pwede naman pong maging malinis ang ketongin kahit hindi niya hinahawakan. Tama po ba? Kasi powerful po ang ating Panginoon Pero bakit kailangan pa niyang hawakan? Bakit parang kailangan pa ng connection ng Panginoon? Pero kung titignan niyo po, di ba, God created the universe sa words. Hindi niya naman finorm yung mundo. Pero dito, mapapansin niyo po ba, kailangan niyang i-touch? Kailangan niyang hawakan para mag-perform lang ng miracle? Or alam ng Panginoon na mas effective doon sa tao na to, na pag hinawakan ko, mas mararamdaman niya, maliban doon sa miracle na mararanasan niya, yung pag-ibig ng Panginoon. Sa tingin niyo po, mas mararamdaman niya kaya na mas mahal ko siya kahit pagalingin ko siya at hinawakan ko pa siya? Bonus na lang po siguro yung miracle, pero dahil walang humahawak sa taong may ketong that time, yung paghawak ni Jesus Christ na ganon, ramdam niya na yung pag-ibig. Bonus na lang po yung miracle. Tama po ba? Kaya kung po yung partner ninyo, ang gusto lang po niya ay minsan holding hands, minsan fist bump, minsan yakap, minsan massage. Ba't ayaw natin ibigay? Kasi minsan, hindi natin alam na ayun pala ang love language ng partner natin. Kahit ano pong bigay ninyong regalo dyan, kahit ano pong bigay niyo ng quality time dyan, pero hindi niyo siya nahahawakan, hindi niyo siya naaakbayan, feeling ko hindi niya nararamdaman na mahal niyo siya to the fullest. Bakit po? Kasi ang love language siguro ng ibang tao ay physical touch. Tingnan ng katabi, sabi mo, parang ikaw yun. Massage. O, hawakan mo po. Kung pakiramdam nyo po ay ang love language ng katabi nyo at dapat po partner nyo, baka mamaya kung sino-sino hawakan nyo po dyan. Disclaimer po, kung partner nyo yan o kamag-anak nyo po, physical touch. Next po, Marcos 10:13-16. Tandaan ninyo ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. God can bless children kahit di niya hawakan yung mga bata. Naniniwala po ba kayo doon? Tulad ng sinabi natin kanina. Pero bakit kailangan pa talaga? Bakit kailangan pang hawakan ng Panginoon at kinalong pa niya yung mga bata para i-bless lang sila? Kasi feeling natin at pwede nating sabihin na itong mga bata na to at pinapakita sa atin na ito ay isang expression ng pag-ibig. Yung physical touch, don't forget. Pero may boundary po yan.
Lalaki sa lalaki, pwede. Babae sa babae, pwede. Pero kung hindi nyo po kamag-anak, pwede fish bump lang po. Lalo na pag lalaki to babae. Okay po ba yon? Pero kung mahal mo naman sa buhay at what I mean is partner mo na, hawakan mo yung kamay. Pag naglalakad, akbayan mo naman. Maging clingy naman kayo. Maging PhD naman tayo. Inggitin natin yung mga single dyan. Tama? Para magtanong sila, Kuya, Tito, paano ba mangligaw ng pagiging Kristiyano? Diba? Kuya, paano ba magganito? Bakit parang mahal na mahal mo si ate? Economical to. Hahawakan mo yung kamay. Natatawa si ate ng... Tama po ba? Sino dito ang love language mo ay physical touch? Taas ang kamay? Taas ang kamay? Wala? Walang salamat po. Kung meron po kayong partner dyan sa katabi ninyo, sana po sabihin mo sa kanya, uy, konting holding hands naman dyan and everything. Ano naman tayo? Hawakan mo naman ako. Konting konting akbay naman. Tama po ba? May natututunan? Pang-ilan na po ito? Pangatlo, ano po yung una? Word of affirmation, quality time, physical touch. Ito po yung akin. Yung acts of service. Ito po yung expression ng pag-ibig ko. Kapag nakita nyo po ako nagliligpit, ibig sabihin, ayun po ay expression ng aking pag-ibig. Huwag nyo po akong pipigilan. Okay po ba yon? Ayan. Kung nakikita nyo po na ako po ay nag-aabot ng tubig or naglalagay ng mga pulpit, ayun po yung expression ng aking pag-ibig. By default, ganun po ako. Yung iba po, ayaw naman po tumanggap ng service. Sino dito medyo naiirita ka kapag pinagsisilbihan ka? May mga tao pong ganyan tulad ko. Baliktad po kasi ako eh. Kung expression ko po ay act of service, ang pinakaayaw kong ginagawa sa akin, pinagsisilbihan. Iba po kasi yun eh. Yung expression mo, sige ako na lang po, ang expression ng pag-ibig ko po ay act of service. Every time na nagsisilbi po ako, masaya po ako doon. Naunawaan po. Pero ayoko nang may nagsisilbi sa akin. Yung may mag-aabot sa akin ng ganito, may mag-aabot sa akin ng ganyan, medyo naiirita po ako. Bakit? Hindi po yun ang aking language of love. Ang gusto ko po ay more on words of affirmation. By default, ayun po yung akin. Gusto ko makatanggap ng words of affirmation, pero ang expression ko po ay act of service. Magkaiba po lagi yon. Kaya dapat po, kung kayo ay nagmamahal talaga, alam nyo po kung ano ang pag-receive niya at ano ang kanyang expression. Tip na po yan. Tama po? So sabi nga po dito, ayan, act of service, Marcos 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Even Jesus Christ, ang isang act of ang expression of love niya ay to serve. Pinakita sa atin dito. Alam niya na magsisilbi siya sa disciples niya. Sa panong paraan, ito po. Sabi po dito, ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang act ay magsilbi or mag-serve sa kanyang disciples. Alam niyo po yung kwento na naghugas ng paa? Tama po. Isang expression ulit ng pag-ibig ng Panginoon ay pagsisilbi sa kanyang disciples. Sino po katulad ko na ang language of love or pag-express ay act of service? Wala pa din po. Pang-apat na po ito eh. Matatapos na po ako, wala pa rin po umaamin. Yan, act of service si ate. Ayun po yung expression namin ng pagmamahal. Ganon din po si Jesus Christ. Ipinakita sa atin na kung gusto nyong
mag-express ng pag-ibig sa ibang tao, yung ibang ay gustong pinagsisilbihan. Sino dito yung gustong pinagsisilbihan? Umamin. Han, pagtimpla mo naman ako ng kape. Han, paabot naman ng tuwalya. Han, palipat naman ng channel. Tama po ba? May mga ganun po ba? Nakikita niyo po yung katabi ninyo sa kanya? Sabi niya, pati ba naman yung pagtitimpla ng kape? Sa akin? Kasi po, ang gusto niyang pang maramdaman ay pinagsisilbihan siya. Ayon po kasi yung love language niya sa pagre-receive ng pag-ibig. Nakukuha po. And lastly, siyempre, giving gifts. Sino dito gusto makakatanggap ng regalo? Kaso walang pumunta dito, sabi ni Kuya Jay, magbibigay sana ako ng regalo. Kaso walang pumunta dito, sayang, tapos na po. Tama po? Ang asawa ko po, ang love language niya ay to receive gifts. Na hindi ko expression, expression ko ay service. Pero dahil naaral ko po siya, naobserbahan ko po siya, na ang gusto ng aking partner ay receiving gift, every time na nagta-travel po ako sa opisina namin, for example, Tarlac, Tugigaraw, I need to make sure na meron akong choknat pa uwi. Kala mo, napaka-special no? Bakit po? Hindi naman po yung laki ng halaga. Hindi po yung ganda minsan. Minsan, yung naalala mo lang siya bago ka umuwi at binigyan mo sa asawa ko, naku po, nagniningning ang kanyang mga mata at feeling niya mahal na mahal ko talaga siya. Which is totoo naman po. Aralin po natin kung ano ang love language ng inyong partner. Para ma-express naman po natin ng tama at maramdaman nila ng tama na mahal natin sila. At dahil lumagpas na po tayo sa oras at sakto naman po ako, conclusion na po tayo. Okay na po ba yung conclusion? Sa ating pong conclusion, palakpakan po. Kasi hindi nyo po love language ang quality time. Kaya I need to make sure na matatapos ako on time. Kahit mahal na mahal ko po kayo, pinagpaguran ko po ito, pero hindi nyo naman po mararamdaman dahil hindi nyo po expression ang quality time, tatapusin na po natin. Okay po ba yon? Word of affirmation po ba kayo? Matatapos na po tayo. O, di ba? Ayun po talaga eh. Sa conclusion po natin, mga kapatid, may mga pagkakataon po talaga na ang pag-ibig ay hindi madali. Ang pag-ibig po ay hindi basta-basta. Ang pag-ibig po, sabi nga po natin, ang Panginoon, ang Diyos, ang pag-ibig. Kung nagmamahal po talaga tayo, ang pag-ibig natin ay dapat puro at holy. Walang nagmamahal na iniisip na may kamalian sa partner niya. Tama po? Kung gagawa ka ng love, kung i-express mo yung love mo, dapat ang intention mo tama. Kasi kung merong maling intensyon sa kilos mo at sa sinasabi mo, hindi po pag-ibig yun. Bakit po? Sabi nga po natin, babalikan lang po natin yung verse, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay holy, holy, holy. Kaya kung sasabihin po ng barkada ninyo na I love you, na parang ganun lang, pag-isipan mo mabuti kung tatanggapin ninyo. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Huwag po kayong papayag na ganun lang kabilis magsabi ng I love you sa inyo. Mahal kita. Ha? Na hindi pa nga tayo magkakilala. Na hindi pa nga nagbibigay ng oras sa'yo, sasabihin mahal kita. Pag-isipan nyo po, lalo na sa mga kabataan, ulitin ko lang po. Pero sa atin pong may mga partner na, aralin po natin kung ano ang love language ng partner mo. At alam mo dapat kung ano ang love language mo. Paano nyo po ma-express yun? Paano kayo magkakaunawaan? Siguro po, magbibigay po ako ng last tip sa inyo. Siguro po, sa iba po ay mas matanda sa akin, yung
taon na pagsasama ninyo ay edad ko lang po, pero baka makatulong pa rin po sa inyo. Kami po, pagkatapos po naming ikasal, after 1 week, nag-usap po kami ni Leia, yung partner ko po. Close door. At sinabi niya sa akin, paano ka mag-express ng pag-ibig mo? Sabi ko, ako, act of service ako. Ikaw, receiving gifts. Patay na. Ikaw, anong gusto mong maramdaman mo sa akin? Sabi niya gano'n. Gusto ko lagi mo akong ina-affirm. Kaya sinabihan niya ako, ang galing-galing mo, napaka-macho mo. Kahit nakababa, pagod na po kasi dibdib ko, napunta na sa tiyan. Pero dahil alam niya na word of affirmation, tatalab sa akin, napaka-macho mo, mahal. Napaka-pogi mo. Naniniwala po talaga ako. Sino pa naman hindi maniniwala eh? Wala naman magsasabi sa akin ng ganun. Pero sabi po niya, ako naman, sa kanya ay service. Ano po, no? Talagang hindi kami magka-ganun eh. Kaya nag-a-adjust po kami. At higit sa lahat, sabi po niya, ito pag-usapan natin. Paano kapag magkaaway tayo? Halimbawa, may nagawa kang mali. Iiyak yung asawa mo. For example, si Leia. Ano ang rules niya? Wala naman po siya dito eh. Nag-first service po kami kanina. Ang rule po niya, pag may kasalanan po ako, closed door, no cellphone, no touch, hihintayin ko lang siyang matapos umiyak. Hanggang hindi siya natatapos umiyak, bawal ako lumabas ng kwarto, bawal ko siyang yakapin, bawal ko siyang i-comfort. Pag sinabi niyang okay na, aamuhin ko na yon. Ayun po yung rule namin. Sabi niya sa akin, ikaw, pag may kasalanan siya, ano ang kailangan kong gawin? Ang gagawin ko po, hayaan mo akong lumabas ng kwarto, maghihilamos lang ako ng konti, papagpag ko lang yung atmosphere, at pag bumalik na ako sa kwarto, ready na akong pag-usapan yung sitwasyon. First week of our marriage, pinag-usapan po talaga namin yon. Kaya alam po namin yung love language ng bawat isa at alam po namin kung paano kami magtatagpo halfway. Kaya na-express po namin ng tama yung pag-ibig namin sa isa't isa. At salamat sa Panginoon dahil may wisdom po, mas matalino po kasi sa akin talaga yung asawa ko. Talagang nagkaroon kami ng heart-to-heart talk, one-on-one talk, right after ng marriage po namin. At hanggang ngayon po, alalang-alala ko po na yon. Kaya every time na may problema kami, alam po namin kung paano kikilos at kung paano aamuhin ang bawat isa. Hope po, meron po kayo natutunan sa ating short message. At pinakita po sa atin ng Panginoon dito na even Him, alam po niya kung ano ang expression ng kanyang pag-ibig sa iba-ibang uri ng tao. Tama po? Sure? Ano ulit po yon sa huling pagkakataon? Word of affirmation, quality time, and receiving gift. So ayan po ang best example ay ginawa ni Jesus Christ sa atin. Kilalanin natin yung mga taong nakapaligid sa atin.